Hi guys! It's me Tracy and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng puto upside down. Bakit yung tinawag na upside down? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Pero dun muna sa mga bagong manonood natin dyan, feel free to subscribe on my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. So simulan na natin. So we have 2 eggs. Kailangan nating paghiwalayin yung egg yolk and egg white. Dahil gagawa tayo ng meringue. Bakit kailangan gumawa ng meringue? Pwede namang hindi, pero mas maganda kasi kung yung egg white gagawin natin siyang meringue, parang texture niya yung cake, yung puto. So, para magiging puto cake yung labas niya. Careful lang na wag maisama yung pinakang egg yolk sa egg white kasi hindi siya magiging meringue. So, dahan-dahan natin kunin. Yan. Oops. Yan, gagamit tayo ng ating mixer, hand mixer. Maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng vinegar. Okay, patak lang. Tapos, maglalagay tayo ng 1/4 cup ng ating sugar. Paunti-unti lang natin siya ilalagay. Huwag nyong ibuhos basta-basta. So, unti-unting buhos lang. And then, mix ulit. So, ito na yung meringue. Pagka hindi na siya nabagsak, pag tinaob nyo, ibig sabihin okay na siya. Pag stiff na siya. Okay. Next, gagawin naman natin yung puto batter. So, ayan. Susunod naman, kailangan natin ng 2 cups ng all-purpose flour. So, ilagay lang natin yan dito. 1/2 cup ng ating sugar. 1/2 cup ng ating evap. 1 tablespoon ng ating baking powder. 1/4 teaspoon ng ating salt. 1/2 cup ng ating water. 2 tablespoon ng ating vegetable oil. Then, i-mix na natin siya. Yan, so nakikita nyo medyo sticky siya. Kailangan pa natin siya lagyan ulit ng 1/2 cup ng water. All in all, ang nilagay natin ay 1 cup na. So, 1/2 ulit. Then, lagay natin. Then, haluin ulit natin yan. So, ito na guys yung ating mixture ng puto. Nakikita nyo yung texture niya. Medyo malapot. Ngayon, ilalagay naman natin yung ating meringue na ginawa kanina. Tapos, ika-cut and fold nyo lang. So, ito na siya, yung ating
puto mixture, kung mapapansin nyo, pagkatapos natin ilagay yung meringue, hindi siya ganun kalapot, hindi rin siya ganun kalabnaw. So, tamang-tama lang ito. Ayan. So, tapos na yan, i-rest natin siya ng 15 minutes para maganda yung pagkaalsa niya, yung pagkatubo ng ating puto. So, habang iniintay natin to na mag-rest, gagawa naman tayo ng ating custard o yung LecheFlan mixture. Kailangan natin sa ating custard ay 3 egg yolks. Or yung kanina na ginawa nyong 2, pwede rin yun. Pero ito, 3 egg yolks. Since maliit siya, ginawa ko siyang 3. And then, kailangan natin ng 1 can ng ating condensed. So, ito, ang 1 can kasi is 300 grams. Ito ay 560 grams. So, kukuha tayo ng kalahati nito since sobrang dami nito. Ayan, medyo half yung kinuha ko since 560, ang kailangan natin ay 300 grams. So, tansyahin nyo na lang. Maglalagay tayo ng 1/4 cup ng ating evap para hindi siya ganun katamis. Ma-balance niya yung tamis. Ayan. And then, maglalagay tayo ng ating vanilla. So, kahit 1 teaspoon lang, patak lang. Ayan. Tapos, i-mix na natin tong ating custard. Ready na ang ating custard. Maglagay na tayo sa ating molder at ipakulo na natin ang ating LecheFlan. So, ayun guys, bago natin to lagyan ng ating mixture, lagyan muna natin ng mantika o pahira natin yung pinakang dulo, yung pinakang puwet lang niya. Yan. Mantika o butter or margarine, kahit anong gusto nyo. Para lang hindi siya dumikit. Yan. Papahiran nyo lang siya ng mantika. And then, lagyan na natin ng custard, yung ating molder. So, ang ilalagay lang natin is 1/3 ng ating custard o kahit 1 kutsara per mixture. Or kahit gawin natin 1/2. Yan. 1/2 ng custard. Molder ay large. Ngayon, papainit na natin to sa ating steamer. So, ayan, kumukulo na yung tubig. Lagay na natin yung ating custard mixture. Steam lang natin siya for maybe 5 minutes. Hanggang sa mabuo lang siya. Tsaka natin lalagay yung ating puto mixture. So, ayan guys, after 5 minutes, okay na ang ating custard or ang ating LecheFlan. So, ilalagay na natin yung ating puto mixture. Huwag natin siyang pupunuin kasi aalsa pa siya mamaya. So, mga 2 tablespoon lang per molder. The reason bakit ko siya tinawag na Puto Upsidedown kasi bukod sa Puto LecheFlan na siya dahil may LecheFlan siya sa other side niya, doon naman sa other side niya lalagyan natin siya ng cheese. So, ang tatawagin natin sa kanya ay Putocheese. So, sa isang side Putocheese, sa isang side Puto LecheFlan. Kaya tinawag ko siya na Puto Upsidedown. So, ilagay na natin yung cheese sa ibabaw. Takpan natin siya and steam natin siya for 10 minutes. After 10 minutes, check na natin kung luto na ang ating puto. So, ayan guys, kung makikita nyo, pusa siyang kumawala sa molder niya dahil yan doon sa mantika na pinahid natin. So, hindi na tayo mahihirapang tanggalin dahil kumawala na siya mismo. Pero i-rest natin yan ng 5 minutes bago natin tanggalin sa molder.
ito na guys ang ating finished product. All in all, ang nagawa ko ay 27 large cup dun sa ating mixture. May natira pang konting LecheFlan mixture. So, pwede pa ulit yung gawin sa susunod. Ito. Kukuha tayo ng isa. And kung makikita nyo yung texture ng ating puto. Pagka ginanto natin siya, yan. Para siyang cake-like. Dahil yan doon sa merengue na nilagay natin. So, yan yung texture niya. Malambot siya. Yan. So, titikman natin kung ano yung lasa niya. Kaya ko siya tinawag na Puto Upsidedown kasi nakikita nyo, ayan, Puto, LecheFlan siya sa ilalim. Sa ibabaw naman ay Putocheese. Diba? 2-in-1 na siya. So, tip lang pala sa inyo, huwag nyo pang i-remove kapag mainit kasi masisira siya. So, katulad nung isa, mainit pa kasi nung tinanggal ko yun. So, ayan, medyo nasira. Hindi pa kasi nasa-settle masyado yung LecheFlan niya. Pero ito, ang ganda ng pagkakagawa. Yan. Tikman natin kung ano lasa. Sarap. Tingnan niyo yung loob ng ating puto. Nakikita niyo, sobra siyang soft. Para talagang cake yung texture niya. Tama-tama yung tamis niya. Tapos yung ating LecheFlan. Tama-tama yung tamis. Nilagyan natin siya ng evap para hindi siya sobrang tamis. So, ayan. Ang ganda. Ayan yung texture niya, oh. Pinong-pino. Ayan yung nagagawa ng merengue sa puto. Pino siya. Sarap. Try nyo rin gumawa, guys. So, that's it for today, guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell below para updated kayo every time na mag-upload ako ng new videos. See you on my next videos. Bye!